Listen NBI, mga tiwaling kasabwat, Ann Kumar, at itong si Certain Charis. Ang gagawin, re-recruitin itong mga batang ito. Itong Charis, ang trabaho daw niya, kasabwat ng NBI at Kumar, maghahanap ng mga mayayamang ijujugaw itong mga bata, mga minor de edad na ito. Listen, ang Certain Charis, ihahatid sa hotel, sa motel, ang mga batang ito dun sa mga mayayamang negosyante. Napipicture nyo? Ngayon, kapag nahatid na, okay, ang siste, kunyari, nakaset up na lahat, ang NBI at ito si Mekos at iba pang mga kasabwat, pupuntahan yung motel-hotel at huhulihin yung mayaman, negosyante, kung sino man yon na ibinugaw yung batang minor de edad. Kasabwat itong Certain Charis na ito. Paano ang kanilang modus operandi na matagal na pala, kaya kawawa Pilipinas, sisindakin ngayon itong mayaman na ka-tsuktsakan or hindi, bago pa matsuktsak actually. Pagpasok-pasok pa lang sa motel o sa hotel, mga palangga, ay sisindakin nila itong si negosyante. Sino-sino makasabwat? Yung Certain Charis, si Kumar, at yung NBI. Ang gagawin dahil during that time, Erap Estrada ay mayroon pang bitay sa paglabag sa RA 7160 which is yung child abuse. Okay, basahin natin to. RA 7160. My God, nakakalula mga palangga. Okay, basahin natin ang bongga. Kasi, nakakapanglumo. Alright? Okay. RA 7160. Sabi sa akin, Miss Marlica, yan po ang ginagamit nila. RA 71, no, hindi pala 7160. 7610. Okay? 7610. Sorry, nagkamali. Di man ako abogado. Is this right? May abogado ba dito? Basta yung minor physical abuse, yung child 7610. Nagkamali lang siya siguro ng salita kasi ang alam ko ang okay, basta baka magkamali pa tayo ng mga RA. Basta itong batas na ito ay ginagamit nila 7160? Yeah, mali no, is a local government code. Mali. So basta ito, ang minor physical child abuse. Ito ay ayon dito, protection of child against physical and psychological abuse, 7610 pala. Cruelty, so mali yung nagkamali lang siya ng grabe mga Kumar, tuloy-tuloy yung mga information nakarating sa atin. Okay, basta child 7610. Adiktador, okay. Thank you. I stand corrected so 7610. Okay, tuloy natin. So, nasa motel na sila. Okay? Kasabot si Kumar, kasabot si NBI, mga pulis, kasabot yung Certain Charis. Meron ngayon, may nanay na darating. Pero yung mga nanay na yun, kasabwat lahat. Nanay, tatay, pati yung ipinain nilang, binugaw nila, kasabwat din yon. Ngayon si kawawang negosyante na, well, kasalanan niya rin kasi naghahanap siya ng katsok-tsakan tsurba, ng bonggang-bongga. So, sisindakin ngayon ng NBI ni Kumar, lalo na may mga Indian din na mga mayayaman, no, na mga binubugawan nila. At dahil may death penalty during that time, mga kababayan, sisindakin nila si negosyante na, ayan, nagsalita na yung nanay, ito yung nanay, tatay. Pag hindi, matutuluyan ka, mabibitay ka. Ganyan-ganyan. Ganon daw nung panahon na yon at even right now. So, ang mangyayari, si negosyante, makikiusap. Aaregluhin ni NBI, ni Kumar, at ng iba pang mga kasabwat, at let's say, ang pinakamababa daw dyan ay 3 million. That was during that time. So, sino ang maghahati-hati? Si NBI, yung nagbugaw, yung mga bata, bibigyan din, pati yung nag-acting na nanay. So, ito daw po yung gawain ng Kumar. May deportation, yung hayop na yan. Yes, sabi ni Susan. Yun na nga, mamaya pupunta tayo doon. So, ito daw ang modus operandi. Pero bakit natin ito sinasabi? Actually, ayaw ko sanang i-highlight ito kasi nga mga kababayan, ang i-highlight natin si Marcos Jr. But since nakarating sa atin, si Marcos Jr. ay kasabwat dito at pinipigilan ang Senado, ewan ko kay Senator Bato kung anong dito kung anong pangalan nito, kung anong gagawin niya. Pero
Eh sabi niya kakilala daw niya 'to. So ang tanong, ano ang pagkakakilala mo dito? Okay, wait a minute. Tingnan natin. Okay, mamaya na yan. So ngayon, oh my God. So ngayon, nag-i-extort sila ngayon ng pera dito sa mga negosyante na binubugaw din ng kasabwat nila at certain artista daw noong panahon na yon. So hindi ko alam ang pangalan, pero kung alam ko lang, huwag natin pangalanan. Alright? So dahil ito daw talaga ay sindikato, itong campaign donor ni Marcos Jr. Yeah. Ay, tama siya, 7610. Ako lang pala malabo ang mata. Local government, sorry mga palangga. O may kailangan ko yata ng bagong salamin. So, 7610. He is right. Okay? My God, labo ng mata ng lola niyo. Okay, ngayon, itong mga model na, itong mga batang mga model na ito ay talagang ginujugaw daw talaga at pinagkakaperahan ng mga NBI, ng mga tiwala, at ginujugaw din daw ito sa mga politiko, mga kababayan. Ngayon, ano ang chika boom boom dito? So ito palang charis na ito, dating FHM model daw ito, mga escort. At talagang grabe ang bentahan daw ng laman nung panahon na yon. At yun na nga, ano sabi niya dito? Ay, yeah, GMA talent daw ito. Kilala niyo ba to? Okay. So ang ginagawa ngayon, nitong Kumar, mga palangga, ay hindi lang, ito, sabi niya dito. Okay. Okay. Aga nga itong, Kumar, 7610 child abuse, you're right. Okay. So hanggang nga yung Kumar na ito, hindi na lang yun ang pinapasok niya. Okay? Hindi na lang yung pag-exploit, mga pag-exploit, pagjujugaw. Ang ginagawa, itong certain charis na to, pinapatarget na naman ngayon yung may mga negosyanteng mga magagara yung kotse. Yung mga Cadillac, yung mga high-end cars o luxury cars ni Kumar. Again, kasabwat pa rin ang NBI at ibang tiwaling mga senador at kongresista. Even during that time. My God, paano nga naman uunlad ang bayan kung mafia at sindikato ang gobyerno ninyo? So, ang ginagawa daw nitong certain Kumar na ito, mga palangga, ay pinapatarget dito sa kay Charis at sa iba pang mga nag-aak na jugaw, itong mga magagarang sasakyan at talagang ini-extort, okay? Ini-extort nitong certain Kumar at ng NBI, mga kababayan. Okay. My God, nakakapanglumo, ano? Grabe itong mga hinayupak na ito. Okay. Sabi niya dito, Miss Maharlika, milyon-milyon po ang pinag-uusapan dyan. Kawawa yung mga minor de edad din na papasok na ibubugaw nila, although binibigyan din naman nila ng pera. At yun nga, si James at ang mga tiwalis. Grabe po ang ginagawa nila noon pa hanggang ngayon. Na sindikato po yan, si Kumar, Okay? Ngayon, mga kapalangga, even, sabi niya, ang Camp Crame, mo, EPD, SPD, MPD, etc. Grabe kasabwat daw ito. Imagine mo, sino na pagkakatiwalaan natin? Mga polis, NBI, ano to? EPD, SPD, CIDG. Okay? CIDG. Kasabwat, may mga kasabwat siya doon. At ayon dito sa ating informante, si Kumar daw po ang nagdala doon sa mga personalidad na certain, actually nakikita ko itong mga artista na ito na iginugaw doon sa Bicutan City Jail. Si Kumar daw po yung nag-organize nito sa artistang, i-code na lang natin. Okay? Si Gigi at si JR. Okay? Ang artistang si Gigi at saka si JR. So kasabwat ito at si Kumar dito ang nagpapasok sa Bicutan City Jail, kasabwat ang mga tiwaling pulis na ipasok itong mga artistang ito. Ganyan po ang modus nila noon pa. Sindikato po yan. Pati mga kapwa niya Bombay ay binibiktima niya. Oh my God. Grabe, oh. May nabanggit pa nga dito Si James din po ay nakadikit kay First Gentleman Arroyo. At siya ang nag-set ng booking ni
MT at RP. Code lang eh. Kilala niyo ba to? Ni MT at RP sa Hong Kong para kay FG. Wow. Puro korupsyon at kahayupan ang lakad niyan ni Kumar. Kidnapper, bugaw, lahat ng underground business, hawak niya. Siya ang moneymaker ng NBI at PNP at mga tiwali sa Kongreso at Senado. Kaya siya siguro kilala ni Senator Bato dahil ang kredibilidad niya ay mabaho pa sa bulok na isda. Well, pagkailangan patunayan ni Senator Bato sa hearing na wala siyang kinalaman dito sa illegal na activities ayon sa ating informante dito kay James Kumar na kasabwat ni Lisa at ni Marcos Jr. Mga jejemon po talaga yan. Nagmumukhang, nagpapanggap na mukhang tupa. Pero ito po, siya ang oh my God, siya din po ang nagpagurgor kay John Hera. Yun na nga yung sinabi ko sa kanya. Ito allegedly, hindi ito galing sa statement ko. Binabasa ko lang yung ang impormasyon na nakarating sa atin nitong certain Kumar, ikaw ngayon, VACC, Evangelista, Boy Evangelista. Ayon sa informante dito, allegedly, ang nagpatsugi ng iyong anak ay ang ginawa mong VACC secretary. At siya din daw ang nagpatsugi kay John Hera. Dahil sa drugs, yan ang dapat iniimbestigahan at makulong nang matapos na ang sindikato sa loob ngayon na nakadikit kay Lisa Araneta Marcos. At drug money ang ibinibigay sa kanila noong kampanya mula sa iba't ibang drug lord at mga sindikato. Yan po ang gawain ni Kumar, kaya nakakalungkot ang ating bayan na mismo ang presidente, ang first lady, ang kasabwat nitong mekos-mekos na ito. Ngayon, dun sa article, okay, na binasa ni Jojo de Guzman, TV Connect, okay, yung sinend din sa akin, di ba? October 2016 na nagkaroon ng warrant of arrest dito kay Majender Kumar na ito based dun sa article na binasa niya. Okay, James or Johnny. Wala siya, sabi dito sa article na ito, talagang siya ay sangkot at notorious sa Indian community. 'Di ba? Kasama ni Kumar itong si Jujhar Singh, Paramjit Singh, Bopinder Singh at mismong ina niya. Okay? Mismong nanay niya, si Balber Kaur. Okay? May warrant, sabi dito, ang warrant ay para sa krimen ng forcibly abduction with chukchak ng isang Filipina at maaaring ituring daw ito na talagang notorious sa Indian community at talagang mayroon silang binuo na Indian criminal organization na nag-ooperate sa Metro Manila at kasabwat nga ang NBI, PNP, ang mga sindikato, ang gobyerno natin. Oh my God. Ngayon, mga palangga, ang kanyang, hindi ko nababasahin itong ano na to, no? Itong buong article na to, mahaba. Pero alam nyo na yung gist ng article na ito. Sangkot siya na sa extortion, sa drug trafficking, pati murder. So, ito 2016. Okay? Itong binabasang article na ito, sangkot siya sa extortion, drug trafficking, pati murder, pati kidnapping. Kaya no wonder, nakasama itong pangalan ni Kumar doon sa UN na final na case ni distressed mother, okay, na ang mastermind naman si Lisa para i-extract o nadukot o nakidnap ang mga minor de edad pabalik ng Pilipinas. So the fact na ang article na ito is 2016 at si Kumar ay sangkot sa kidnapping, sa extortion. 'Di ba? Pag sinabi mong extortion, okay? At pag sinabing kidnapping, so may connect kung bakit itong si Francis Lloyd Chua, okay? At itong si Kumar at saka si Lisa, mayroon silang common denominator. Kasama sila dun sa kaso sa UN. Kasi nga, extraction kidnapping, the fact na merong article in 2016 at merong informante na nag-send sa atin na ito pala ang ginagawa ni Kumar, you connect the dots. At ayon sa ating informante sa Senado at sa loob ng Malacanang na hindi
papadaluhin si Kumar ayon sa utos ng Marcos Bangag Jr. doon sa PDEA Leaks hearing dahil daw maraming madadamay na senador. Kaya ba gano'n na lang tirahin ni Jinggoy si PDEA Leaks not PDEA Leaks, I wish hindi ako gano'n, nakatulog naman ako, si Morales. Kasi baka kasabwat si Jinggoy, si si Bong Revilla, si Escudero, si Grace Poe, lahat sila. Itong article na to is 2016, mga palangga. So sabi sa article nung January 7 ay nasangkot nga din si Kumar dito, okay? Kasama ang mga pulis ng QCPD sa kasong kidnap slay. Okay? Na dahilan ng pagkategi ni Ferdinand Retard. Ayon nga sa balita na si Kumar mismo daw ang target ng kidnapping. Pero ang totoo, sabi nito, ayon sa mga akusado, si Gising, ang mga report daw ay gawa-gawa lamang. Pero ito ay paghihiganti ni Kumar para sa pag-akusa sa kanya sa extortion, bribery, scheme ng mga opisyal na batas, Okay. Ngayon, mga palangga, sabi ito sa article, itong pinost ko sa Buljakan, sa Facebook natin, itong si Gemma Sumido, noong November 14, ay sumulat na ito, okay, sa tanggapan ni Noynoy Aquino. Ayan, nakalagay na, yun yung pinost ko nga. Ito, sa tanggapan ni Noynoy Aquino, Vice President Binay, Senador si Trillanes, Aquilino Pimentel, pati si Miriam Defensor na nabagit ang pangalan, Grace Poe, dating PNP Chief na si Purisima. Okay, tignan natin. Mga kababayan. Itong si Gemma Sumido, Buljakan. Ano ang sabi ni Gemma Sumido dito? Chinek natin 2015 ba yung kanyang post, pero wala na. Hindi ko alam kung buhay pa siya o baka tinegi na. I hope si Gemma Sumido ay lumabas kasi ito yung Gemma Sumido, mga kababayan. Ay, wala. Okay. Ito yung article, di ba, ni Gemma. Ayan, pinakita na yata. Ayan yung article niya, bata-bata pa si Kumar dyan. So, itong article niya, itong Facebook post nito, okay, ng Gemma Sumido Singh. Okay, magkahiwala ito ba? Diba? Nagbasa tayo ng article, nagbasa tayo ng ating informante, and now, itong September 6, 2015, itong si Gemma Sumido, ay meron nga siyang open letter para kay Noynoy. Okay, sabi niya, Dear Mr. President, it is outrageous. Mr. Manjinder James Kumar, an Indian alien in my country, against whom Bureau of Immigration Commissioner Sigfred B. Mison in resolution number huwag natin basahin mga resolution number, irrelevant naman, di rin naman natin maano yan. Okay, ang importante sumulat siya. Okay, dated September 11, 2014, ordered immediate arrest and deportation. Kumar's visa under RA 7916, okay, card number, canceled, blacklisted, and bar him from re-entering the Philippines because Kumar poses a risk to public interest and for committing an anti-Filipino acts by uttering the words. Ito daw sabi sa kanya, hindi mo ba kita kung sino, hindi mo ba kilala kung sino ako dito? Boss ako. Ikaw, sabi niya, jutang ginina ka, Pilipina ka lang. Wala kang pera, ako mayaman. Gusto mo trabaho ka sa akin bilang katulong? Kasi kayong mga Pilipino, katulong lang ang alam ninyong trabaho. See? Ito daw po ay statement nitong Kumar. Ganito tayo babuyin, pero ang mga sindikato sa gobyerno, ang mga kongresista at mga senado at no less than the Bangag President ay pinoprotektahan itong certain Kumar na ito na ayaw pa daluhin sa Senado. Imagine mo, binabalahura tayo noon pa, merong isang Pilipina na nagreklamo, na sumulat sa lahat ng sangay ng gobyerno, pero walang aksyon. Wala nang hindi na active yung kanyang Facebook. I don't know if she is still alive or not. Sana may mga kamag-anak siya na mag-email sa atin. I hope po, si Gemma Sumido, kung kayo ay buhay pa o may kilala kayong kamag-anak, please email po sa ating Maharlika Network at Proton Mail.
Okay? Diyan po kayo mag-email sa akin. Alright? Ngayon, mga kababayan, grabe, kakagalit itong mga hayop na ito. Okay. Tanggalin na natin pala yan. Okay? Screenshot nyo na lang. Okay. So, ngayon, ito. Sabi pa daw niya, sabi dito sa report, okay, sabi niya sa Facebook post, surprisingly, the said deportation orders against Kumar were canceled by the Bureau of Immigration. Okay, Commissioner, after 3 months later, may reconsideration appeal against cancellation orders deliberately kept pending by Bureau of Immigration. Hindi baka, nabayaran na ng immigration kasi kasabwat nga niya, NBI lahat, halos senador, kongreso, ay talagang malupit. Talagang ang gobyerno nyo ay sindikato mafia talaga, even before pa. Sabi na dito, Kumar is also an ex-convict who served jail at the San Fernando City Jail, Pampanga, or illegal recruitment and estafa, case number lodged before RTC, 3rd Judicial Region. Alam mo, dapat ito talagang paimbestigan. Kung may matino tayo, I hope, Senator Bato, nakararinig mo naman kami, nakikita mo itong mga article na ito, nandiyan naman sa social media, pinost ko yan, may kaso, extortion, lahat na, pero bakit pagala-gala sa Pilipinas? At nakadikit pa kay Marcos Jr. Wala kayong gagawin? Ay, jutang na bayan, kailangan nyo nang mag-speak up, lumabas kayo sa kalsada, bumunta kayo bukas sa Senado at ipakita nyo ang suporta kay Agent Morales, dahil itong taong itong si Kumar, ayon nga sa ating informante, ay hindi dadalo dahil marami daw madadamay na senador at congressman kung ano ang itatanong sa kanya. Protektado nila itong Indian National, wala silang pakialam sa inyo, wala silang pakialam sa future ng kabataan. Dahil sila mismo, si Marcos Jr., si Lisa ay kasabwat ito dahil magaling sa extortion, bribery, kidnapping. Saan kayo pupulutin, Pilipino? Hindi pa kayo gising? Religious group, AFP, PNP, hindi pa kayo gising na itong Kumar na ito, naghuhumiyaw sa social media, na halos lahat ng politiko may picture siya. Ano ang negosyo nila? Madali lang susugin to kung gagawin nyo ay inyong trabaho. Imbestigahan lahat, lifestyle check, lahat ng negosyo niya. Sindikato ba ang negosyo niya? Ano extortion? Itong extortion, bribery, lahat. Yung CCTV na pinakita ni Mr. Morales, na nabanggit ang pangalan niya, nabanggit ni Lisa Marcos, wala ba kayong gagawin, taong bayan? Wala ba kayong gagawin? Tangina, wala kayong pagmamahal sa bayan nyo. Pang sarili lang. Nag-uumiyaw na. Gusto nyo talagang ang Pilipinas ay namugaran na nga ng mafia at sindikato. Dahil lahat daw ng mga politiko nito ay dinidikitan, magbibigay ng mga campaign money na ito ay drug money, extortion money, kidnapping money. Mismo ang sarili niyang mga kababayan, mga palangga, mga Indian National, ay may report tayo dito na kinokolektahan niya ng tig 10,000 pesos. Forced, di ba? Parang kotong, extortion. My God. Sabi dito ng sulat niya, it is double standard and gimmick by the BI to issue themselves deportation orders and then mysteriously revert it after 3 months. In fact, no one believes that no money, changed hands in canceling the deportation orders against Kumar in the issuance of this permanent residency. Pagkapalit ng pera, okay. Please dig deeper to check the real background of Kumar. 2015 pa lang mayroon ng kababayan natin, mayroon ng Pilipinang nagmamakaawa. I-check ang background ni Kumar before giving him any credits. He can be described with one word, sociopath, who is at his best to pretend this guy's full pretend in order to satisfy his lust for power and greed through superficial charm, manipulation, intimidation, and violence. This is the paradigm of endemic corruption that powerful aliens like James Kumar are well protected despite of their criminal background, including, with, ano sabi niya dito, through their brazen style to attain their
purposes. Labo ng mata ko. Oh my God. Sabi niya, I humbly, okay, sabi niya, Philippine government miserably failed to stop his criminal acts. This was 2015. I humbly and earnestly pray that Kumar be deported and declared persona non grata, immediately more power, very respect. Ay, may address siya, oh. Very respectfully yours, Gemma Sumido Singh. Sinabi pa niya yung address niya. My God, Block 1, Lot 7, taga Silang Cavite. My God, baka buhay pa kaya ito si Gemma Sumigo. I hope, I hope may kamag-anak siya na magsalita. So, ganun pa man, yung sinulat sa atin na itong certain Kumar nakasabwat, itong si Mekos nakasabwat ni Lisa. Mga palangga. Okay? At kasabwat. Tingnan natin to. Napanood nyo na ba yung Ayaw. Okay, papatasan akong video pero ayaw niya dito. Anyway, so susunod na lang na vlog. Okay. Mga kababayan, tingnan ko muna kung may message ang Senado sa atin. Okay? Dapat i-contempt itong Kumar na ito. Hindi lang i-contempt. Imbestigahan, ikulong, panagutin sa kanyang mga kasalanan. Ano to? Okay. Iba pala to. Okay. Okay. Sabi sa akin, ma'am. Sana si J.M. Morales ay mag-request ng kanyang mga security. Bibigyan naman siya, di ba, ng Senate, ng OSA? Okay? Ngayon, ito, panawagan natin kay Senator Bato. Ito, may nag-text na naman sa akin. Senator Bato, ipakita mo yung tapang mo dito. Gusto mo mahalin ka namin? Alam ko, inaano ka rin. Maraming sasabi baka well, you are already compromised. These senators are compromised para sa kanilang vested interest. Ang sabi mo, Senator Bato nga, di ba, pag hindi ako pumunta, ako ay ipapa-aresto mo. Remember that? During the first hearing? Nung nagalit ka dahil tinag kita. Marley ka, ganyan. Pag hindi ka pumunta doon, papa-aresto niyo ako, di ba? Kahit wala kayong jurisdiction sa akin, papa-aresto niyo ako. Eto si Kumar. Gamitin mo yung sinabi mo sa akin, Senator Bato, na kapag hindi pumunta sa Senado, sa Senate hearing, ipapa-aresto mo. Yun ba ang statement mo sa akin noon na kapag hindi ako pumunta ng physically sa Senado ay ipapa-aresto mo para hindi ka pagtawanan ng mga may alam sa batas? Ipa-aresto mo si Kumar. At hindi lang dapat nagtatapos ang pag-aresto sa kanya. Isama mo si Lisa, paimbestigahan ninyo. Pero sino mag-iimbestiga? Walang nang kakampi ang bayan. Dahil ang DOJ kasabwat. Diba? Lahat hawak ng bangag ang ating ahensya ng gobyerno. Sino ang asahan natin? Kayo, bayan. Ipakita nyo, bahain nyo ang suporta diyan sa Senado bukas. Then, magsimba kayo. Humingi kayo ng milagro sa Diyos. Punta kayo sa EDSA Shrine o sa CBCP o kung saan mang simbahan sa Quiapo, saan nyo gusto magsimba. Humingi kayo ng liwanag sa puong may kapal na ang Pilipinas ay pinamumunuan ng mafia. Ulit-ulitin ko, I challenge you, Senator Bato. This is not about, galit ako sa'yo, ibabash kita. No. Hinangaan na kita. The moment na you open the investigation, pinagsalamat na namin yan. Kasi sinabi namin, you are the most powerful in your committee. Dahil ikaw ang chairman. Now, ipakita mo ang balls mo. Ipakita mo ang tapang mo, mga palangga, vloggers, or whoever you are. I-ano nyo yun, i-highlight nyo, i-cut nyo yun, wala lang akong time nun, ikakat nyo yung sinabi ni Senator Bato na ipa-aresto mo, na ipa-aresto ako.
Then, yung magagaling sa video, ihalagay nyo yung mukha ni Kumar pag hindi umattend bukas. We're doing this kasi binipressure natin sila. Kung baka sakaling ma-pressure at sasabihin na, fake news si Maharlika, a-attend si Kumar bukas, they good. At least, effective ang ating pag-pressure sa kanya. But, Senator Bato, kung hindi a-attend ang mga tao na dyan sa Pilipinas na sangkot dito sa PIDEA leaks, okay? At sangkot dito sa CCTV na ipinakita ni Morales na siya ay binabribe sa utos ni Lisa at ni Kumar. Wala nang aasahan ng taong bayan. Kailangan nyo nang lumabas sa kalsada. Tama si Morales. Kailangan nyong lumabas sa kalsada at ipakita ang inyong mga boses at ang inyong suporta sa ngalan ng katotohanan. Natandaan nyo ba, mga palangga? Kung ako ay nagsasabi ng tama, naalala nyo, first hearing, ang sabi ni Senator Bato, nung tinag ko siya, padala natin yan ng invitation dahil kung hindi yan, papadampot natin siya. Warrant of arrest. Di ba yan din ang gusto ni Taberna at ni Lisa? Di ba? Nung pinapailan lang ako kaso, gusto din makipag-ugnayan daw sila sa DFA, okay? Sa Amerika para ipa-aresto ang isang Amerikana. See? Kung gaano nila ang intention to arrest me o to gurgur me. Mga palangga. Okay? Gusto talaga nilang patahimikin ako, kayo, lahat na nagsasalita. Imagine nyo, kung ako'y nasa Pilipinas, baka abo na ako. Kasi ipapagurgur nila ako. Hinahamon-hamon ako, umuwi ako. Bakit ako uuwi ng Pilipinas? Bakit ako uuwi at pupunta sa Senado? Ano kayo? Siniswerte? Bibigyan ko kayo ng kaligayahan para gurgurin ako? Hindi si Charis daw, yung kanina, yung ginujugaw, yung kasabot ni Kumar. Alam yan ng mga taga-showbiz. Alam yan ni Jobert Socaldito, ni Christopher Min. Alam niya ni yung Binay. Binay ba yun? Binay. Joyce Binay, whoever that. Alam niyo rin kung sino itong babaeng sinasabi kong si Charis. Okay? Ano daw yun? What do you call it? FHM model, pero ang target, mga mayayaman, tapos kasabwat ang NBI, okay? Tapos sabwat ang NBI, ang mga kung sino-sino mga tiwali sa gobyerno, at ini-extort nila itong mga itong mga negosyante na ito. At kapag may nakita na mga luxury cars, ay ini-extort nila. Lahat. Balik ako dito sa Senado. Kailan kayo kikilos, mga kababayan? Papayag na lang ba kayo na si Morales ay may death threat na pwedeng gurgurin mismo dahil narinig yun nun sa CCTV na pwede siyang gurgurin sa pamamagitan ng atake sa puso or lasunin siya or sasagasaan siya kasi hindi na raw uso yung baril-baril ngayon. Charis Charity? Para pwede. Charis Charity. May pangalaman, Charis Charity dyan sa showbiz. I don't know, hindi ko kasi kilala yung mga artista. So, balak yung hula. So, ngayon, mga kababayan, Senator Bato. Okay? Ano sabi ni Dance? Dance, hindi ka natutulog. Kaya ang intimidate kasi makakalkal ang sangasangang issue na kasabwat sila. Ini-intimidate ako? Putangin. Ako pa ba intimidate na mga yan? Kahit ano pa ang intimidation, mga kababayan. Ang issue dito, si Marcos Jr. ay sangkot sa droga. Si Marcos Jr. ay bangag. Itong mga lumalabas na pangalan katulad ni Kumar ay kanilang mga cohorts, kanilang mga kasabwat para na igagawa nila ang kanilang mga sindikato mafia base sa mga impormasyon na nabibigay sa atin at impormasyon sa internet. Bakit ayaw siya papuntahin sa Senado kung hindi siya makarating bukas? Kasi madadamay daw ang mga senador at kongresista na binigyan niya ng pera galing sa drug money, extortion money. See? By the way, yung Kumar nag-deactivate na sa Nag-deactivate na. Parang may nakakahula na kung sino yung Charis na yon. Ewan ko.
Kaya natin, mga palangga. Kaya ba gusto nilang Zio, siya nga. Oh my God. Ito siya. May nag-send sa akin na picture. Pero wag na nating ibukelya kasi I don't know kung gumagawa pa rin siya ngayon. Kasi itong nag-message sa atin, tanong ko sa nag-email sa atin kung ginagawa niya pa rin. Kasi Jomonda na rin siya eh. Pero hindi pa naman siya ganun majonda. Mas majonda pa ako. Yeah, FHM daw. Grabe, ano? Ang sindikato, ano? Sabi ni Chen Maui, no. Wag natin ipakita kasi masisira yung focus natin. Ang focus natin dito si Marcos Jr. na bangag. It just so happened na itong Kumar, based sa information na nakarating sa atin, ay kasabwat yung mga jugaw-jugaw na mga arte-artista. Okay? Itong mga model na ito. Ano, imagine mo tuloy-tuloy yung mga puting ahas natin, no? Oh my God. Oh my God. Ayan. Ano daw? Sindikato. Sindikato na Attorney Georgie. Oh my God. Grabe, oh. Dali lang mga palangga, Kumar. Ako, alam nyo, nakakatuwa, no? Alam nyo, ang dami nagme-message sa akin ng mga biktima sila. Ito, may nag-message na naman sa akin, biktima sa Department of Justice daw. Pero tsaka natin pag-uusapan. Di ba, sabi ko nga, kung mga chismis lang, doon yung mga tao pumupunta kay Tulfo. Pero dito, pag buwis buhay, sa akin sila pumupunta. Dahil ang nang biktima sa kanila mismo ay mga taong gobyerno. DOJ, police o kung sino pa man. But ganun pa man, mga kababayan, bukas abangan ninyo anong oras na sa Pilipinas? Well, everyday sumisigaw ako, everyday naiisip ko kayo, everyday ang buhay ko ay umiikot sa Pilipinas, sa issue ng Pilipinas, sa issue ng mga bangag. Pero sabi ko nga, I cannot change my DNA. Dahil sabi ko, baka ito ang mission ko sa buhay. Kahit buwis buhay, okay? Kahit buwis buhay, ay sinasabi ko sa inyo ang mga balita. Bakit pipigilan ni Marcos Jr. na wag umattend sa Senado at ni Lisa si James Kumar kung ang CCTV ay AI? Maliwanag pa sa sikat ng araw na binanggit pa ulit-ulit ang pangalan ni Lisa at ni Kumar sa CCTV. Please get your copy. I hope you can share it. Ako naman walang problema. I-cut nyo lahat. Ikunin nyo yung yung CCTV. I-share nyo sa inyo. Nasa Boljakan. Nasa Facebook channel natin. Sa Boljakan. Punta kayo doon. Doon yung buo. With caption pa. So mga kababayan, kailangan ninyong atakin ang Facebook ni Senator Bato na wag siya magpasindak, wag siya magpapa-intimidate. Kasi Senator Bato, Bisaya man ka, Bisaya sa Bisaya, tao sa tao, di ba? Ilonggohon ka na lang kasi baka nakakaintindi ka naman ng Ilonggo, no? Okay? Himuon mo, okay? Tagalog na lang. Gawin mo ang tama para sa taong bayan. Ipakita mo na hindi ka natatakot kay Lisa Marcos, kay Marcos Jr., kay Kumar at sa mga sindikato. Senator Bato, alam kasi ng taong bayan, kapag ang Senado, ang chairman o senador ay mayroong bias o may pinapaboran. Nasira ka sa amin nung nag-vouch ka na si Lasso ay hindi gagawa ng hindi magsisinungaling kasi kabrad mo o whoever kasi senior sa'yo. Mali ka doon. Huwag mo nang ulitin yon. Just follow your heart. Just do the right thing. Sabihin mo ang totoo.
Wala kang proteksyonan. Senator Bato, naglingkod ka na kay Pangulong Duterte. Sabi nga ni Pangulong Duterte, ginawa kanyang PNP chief. Yan na ang legacy mo para sa anak mo. Naging senador ka pa. Dahil para, di ba, prestige yan. Imagine mo, nalagay ka sa history. Pero, ito lang masasabi ko sa'yo. Yang mga prestiperyoso, yung mga ganyan-ganyan, hindi mo yan madadala sa hukay. Material na bagay. Kung i-bribe ka man, sabihin na wag mong imbitahan itong mga resource person na ito. Alam namin yan. Kaming mga organic na supporter para sa katotohanan. Hindi nyo kami mabibilog. Hindi na kayang i-twist ng mainstream media. Kasi ang mainstream media, nagiging basura na sila. You compare. Ang mga tao na sa social media na nakatuto, lalo na dito sa channel natin. Senator Bato, kami umaasa sa iyo. I don't know kung paano mo nakilala si Kumar. Pero this time, you have to tell the truth. Make it or break it para sa taong bayan. Hindi ka namin palalagpasin kapag may nakita kaming bias o pinoproteksyonan mo ang mga resource person. At kapag hindi mo pinaaresto si James Kumar sa kanyang hindi pagsipot, kung sakasakali, kung talagang panindigan nila na hindi siya sisipot, then, asahan ninyo, ang taong bayan ay hindi kayo titigilan sa social media at sa kalsada. Itayo mo ang bandila ng mga Bisaya kay isog man. Naisog ka ba? O ang mga itlog nyo ay wala kayong balls? This is not about bashing you. Itayo mo ang bandila, basagin mo ang naphthalene balls. Yung balls ni Kuting na naptalina na, di ba? Yung naphthalene balls. Okay? Na makyoho para sa mga ipis yun, di ba? Para sa ipis at mga daga. Senator Bato, itayo mo ang bandila, hindi lang ng mga Bisaya, bandila ng buong Pilipino na ikaw ay ipapaaresto mo ang mga taong hindi sisipot. Sinabi mo yan. For the record, pero niretract mo, pinatanggal mo yung rant mo, na arestuhin si Maharlika pag hindi pumunta ng personal sa Senate Committee. Gawin mo, kung hindi ka bias, gawin mo na kapag hindi dumalo uli si Maricel, wala ka na nga follow-up doon, Marcel Soriano, at si Kumar, at kung sino pa, kung walang, wala dyan sa Senate hearing, ipa-aresto mo. Hindi lang si Maharlika ang ipapa-aresto mo kasi hindi mo ako maa-aresto. Dahil wala akong krimen na ginawa. Hindi ako ng extort, hindi ako ng bribe katulad ni Jinggoy convicted, hindi ako ng bribe katulad ni Lisa na captured sa CCTV at ni Kumar. Wala akong kinidnap na tao, wala akong ginurgor na tao. Pero itong mga nasangkot, meron silang record na kailangan imbestigahan mo. Wala akong ginitila ng Juhay. Pero itong Marcos Jr. at si Lisa, tanungin mo kung sino ang kumitil ng buhay ng PSG. Actually, sinabi sa akin yung pangalan eh. Sa dami ng email ko, yung PSG, na nagpategi dahil kay Lisa Marcos. Sinibinulyawan niya at kung ano pang mga issue doon. May nag-send sa akin. Sa dami na information, halongkatin ko sa email. Kasi you know what? Yung pag nag-send kayo ng email, ang dami talaga. Lalo na sa mga tumutulong kay JM Morales, kay Jonathan Morales. Sa lahat nga pala ng tutulong, po yung email ko. Maharlika Network at Proton Mail. Thank you lahat sa mga email ninyo, ha? Okay, ngayon, ano gagawin natin? Bahain nyo ang Senate hearing bukas. Lahat ng mga malapit, ipakita nyo ang support. Lahat ng mga may grupo, kung para kayo sa Pilipino, even religious group,
mga organisasyon ng jeepney, ng kung ano pang mga organisasyon dyan. Ipakita nyo ang support nyo dahil kayo ay nabubuhay sa ilalim ng mga mafia, sindikato, extortionista, kidnapper, lahat na. Then, it's your choice. Kung ako ay tinataya ko yung buhay ko para sa inyo. Hindi naman to para sa akin. Tangay na pipiliin ko bang gurgurin ako ng mga hayop na to? Sabi ko nga, I cannot change my DNA. I will fight until the last drop of my blood. Laban sa sindikatong ito. But you have to do your part. Police, AFP, PNP, speak up. Pinamumunuan kayo ng bangag. Speak up dahil meron kayong kalayaan sa inyong pagsasalita. Ekspresyon to tell the whole world na ang presidente ng Pilipinas at ang first lady ay bangag, kidnapper, smuggler, extortionista. Then, if you want to deal that for the rest of your life, wala na ako magawa but to continue fight hanggang sa may taong mamuno. Mga taong mamuno, hindi lang isang tao, mga tao lahat na ma-realize ninyo na kayo ay nasa gobyerno ng sindikato. Kaya wag na kayong umasa na babangon ng Pilipinas kung hindi kayo kikilos. Ang mga anak ninyo, paaralin nyo lang, tapos iiwanan kayo. Mag-a-abroad, magpapakatulong, magpapakaalila kami dito sa ibang bansa. Maghiwalay kayo ng mga ananay nyo, anak nyo, tapos yung anak ninyo, malulong sa pulburon. Dahil si Marcos Jr. mismo, ang presidente nyo, ay addictus benedictus sa pulburon. Wag na kayong magreklamo sa susunod kung makidnap ang mga anak ninyo, mapatay. Wala kasi kayong gobyerno. Kasi hindi kayo lumaban. Hindi nyo pinaglaban ang future ng mga anak ninyo. So kung mawala ang mga anak ninyo, mapagtripan ni barangay tanod, ni barangay chairman, ni gobernador, ni senador, ni kung sino, tanggapin nyo na lang. Kasi wala naman kayong ginagawa eh. Mas gusto nyo pang what? Magsunod-sunuran sa bang. Kaya pag natsugi, nagurgur, o biniktima kayo ng mga taong gobyerno, tanggapin nyo. Kasi wala kayong effort na ginawa. Yakapin ninyo. Pag pumunta kayo sa mga government na hospital at binastos-bastos ang inyong mga nanay dahil wala kayong pambayad sa ospital, tanggapin nyo, namnamin nyo. You enjoy that we are third world country. This is it. This is my favorite. Kasi sinusuportahan ko si Bangag. Si Marcos, okay lang kami na may Bangag ang presidente. Kasi Marcos yan eh. Yakapin nyo. Huwag kayong magreklamo. Kung ayaw nyong ipaglaban ngayon, kung mga susunod na panahon, na tinutukan kayo ng MMDA, ng mga tiwaling polis, wag na kayo magreklamo. Okay lang, sir. Kasi suportado ko naman yung bangag na presidente. Wag na kayo lumaban. Yakapin nyo. You enjoy it. If you like that for the rest of your life at sa mga kaapu-apuhan ninyo, wag kayong magreklamo. Tanggapin nyo na binababoy kayo ni bangag. Or maging part kayo ng bangag. Magsinghot na rin kayo. Para proud Pinoy. Takot kayo sa mga PNP, mga polis na mga tiwali. I'm just talking about the tiwali. Yung mga good cops, exempted kayo dito. You have to speak up. Mga good cops, good sundalo. I am fighting for you. Kahit kayo nandyan sa ground, kayo. Kailangan nyo mag-speak up. Gusto nyo. Paulit-ulit na lang na sindikato si Marcos Jr. Lahat ng pinaglalaban na, asan ang mga religious group? Nasaan ang justice, faith, love, compassion, respect of life? Nasaan yan? Wala. Did you enjoy? Enjoy the miserable country. Enjoy the polboronic. Enjoy the kidnapping, the extortion, the bribery, the gurguring. Enjoy nyo. Enjoy nyo lang yan. Yung ayaw makialam, enjoy nyo. But to those people na nakikinig sa akin, mapalangga, you have to be part sa tunay na pagbabago o sa pagdurog natin sa mga mafia na ito. Tomorrow, support Jonathan Morales. Be there. Ipakita nyo boses nyo na mas powerful. Wakasan na ang bangag na ito. Lalo na yung mga kasabwat nila na mismong foreigner, binababoy kayo. Tinuturing kayong mga katulong, yun lang daw ang kaya nating gawin. Ayon kay Kumar, based doon sa post.
Sayang naman ang mga aral-aralan, yung mga degree ninyo. Ang galing ninyo kung mismong mga dayuhan lang ang gugurgur sa inyo. Dayuhan lang. Si Marcos Jr. ang bangag. Ibabala kayo sa giyera sa China. Enjoy nyo lang. If you like that, ready. Ready kayo na magurgur. Choice naman yan ng tao eh. Kung yan ang choice nyo, na-enjoy nyo lahat ng kasamaan nila, o gusto nyo excited kayo sa giyera, then go. Huwag kayo magsalita. Magdasal kayo sa Diyos, Lord. Thank you, Lord. Meron kaming bangag na presidente. Ito po ay maganda para sa mga anak, sa kinabukasan ng mga anak ko. Meron kaming bangag na presidente po, sangkot sa extortion, smuggling, kidnapping, ayakapin po namin, Panginoon. So baliktad na ang mundo pag ganyan kayo magdasal. At Lord, ready po kaming matsugi, magurgur, doon po sa West Philippine Sea. Yayakapin po namin, handa po kaming magurgur, dahil yun po ang gusto ng bangag namin presidente. Kami po ay bulag na bulag. Wala na po akong pakialam sa buhay ng mga nakarang henerasyon. Ready na po kaming ialay ang aming buhay, magurgur doon sa awayang China at Pilipinas. Dahil yun po ang gusto ni Marcos, dahil meron po siyang vested interest. Guys, speak up. I am fighting for you since nabudol lang tayo. Maawa kayo. Tomorrow, I hope yung mga available within the area sa Senate be there. Show your support. Ako, andito lang ako maging microphone ninyo, maging amplifier ninyo, laban sa mga sindikato. Thank you and talk to you tomorrow. Aabangan natin ang Senate hearing. Ay, nako. Thank you mga palangga.